Paninindigan sa batas at respeto sa Supreme Court. Ito ang naging tindig ng Senado matapos i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang senador, ang pasyang ito ay paninindigang nakaugat sa prinsipyo ng checks and balances ng pamahalaan. Si Troy Gomez sa detalye. Matapos ang ilang oras na mainit na debate nitong Miyerkules, nagpasya ang Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 19 ang pabor, 4 ang tutol at 1 ang nag-abstain, tuluyan ang isinantabi ng Senado ang reklamo bilang pagtalima sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing ito'y walang bisa dahil lumabag sa 1-year bar rule at isinampa ng hindi nabibigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na sagutin ang mga paratang. Una nang iminungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na ibasura ang reklamo pero iginit ni Senador Alan Peter Cayetano na gamitin ang terminong i-archive bilang mas angkop na hakbang alinsunod sa Korte Suprema. Sinuportahan nito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na iginiit na dahil walang bisa ang reklamo, hindi rin ito umabot sa jurisdiksyon ng Senado. Kaya't nararapat lamang na ito'y i-archive. Tinanggap naman ni Marcoleta ang mungkahi at isinulong ito ni Villanueva sa plenaryo. Binigyang linaw din ni Cayetano ang kaibahan ng table at archive. Yung i-table, simpleng salita, isang tabi muna. So meaning buhay siya, pero hindi muna dinidiscuss. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive niya siya, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Gate ni Cayetano, ang desisyon ng Senado ay pagpapatunay ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. We live under a constitutional democracy na pag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? Ayon pa sa kanya, mas naging malinaw ngayon ang gabay sa proseso ng impeachment. Whether you want to impeach the Ombudsman, the COA Chair, COA Commissioner, Supreme Court Justice, mas klaro na ngayon yung guideline dito sa bagong desisyon. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, ang hakbang ng Senado ay mahalaga upang maiwasan ang banggaan ng mga institusyon. I want to prevent a constitutional crisis. We have to abide by it. Kahit na hindi ka nag-agree, but we have to respect that's how our constitution is. Git ni Senador Joel Villanueva, ang kanilang desisyon ay hindi pagtatanggol sa isang opisyal kundi sa proseso. Hindi natin muli, babanggitin natin, hindi natin pinapawalang sala yung nasasakdal, kundi sinusunod natin yung proseso at tumatalima tayo sa ating mismong saligang batas. Samantala, ayon sa ilang personalidad na dumalo sa plenaryo, ikinatuwa nila ang naging resulta ng desisyon ng Senado. Nagpasalamat si dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa naging pasya ng Senado. Maraming salamat sa Senado dahil nailiwanag din, maging tutol man sila o sang-ayon, naging maliwanag kung ano ang mga issue dito. Kinagagalak natin na malaya na naman ang ating Vice Presidente na tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho. From the start naman, alam namin na may kakulangan talaga ang pagsampa nitong impeachment. Nagpahayag din ng suporta si dating Anti-Corruption Commissioner Greco Bellica. Congratulations sa ating mga senador at maganda po yung pagkakataon na nakapagsalita ang lahat. Nagkaroon talaga ng, gaya sinasabi kayo, na due process. Maging ang political vlogger na si June Abines mula sa Cebu ay nagpugay sa Senado. Ang nakita kong Senate ngayon is the greatest or the best possible way na Senate na may reason, may respect sa Constitution at mayroong logic. Kasi karamihan ang nakikita natin pag may session dito sa Senate, ang nakikita natin ay puro partisan kung sino yung magkakampi. Pero sa ngayon, nanalo ang Constitution. We as ordinary people, tayo ang nanalo sa ngayon. So saludo po ako sa mga senator na matatapang. They decide on what is right. Samantala, inaabangan ngayon ang magiging kapalaran ng inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema upang ripasuhin ang nauna nitong desisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.